Dalawa pang kapwa akusado ng religious group leader na si Apollo Kibuloy sa kasong child abuse ang sumuko na rin sa National Bureau of Investigation 11 pasado alas 9 ng umaga nitong Huwebes, April 4. Noong Miyerkules ng hapon, unang sumuko ang dalawa pang akusado habang nahuli naman sa kanyang bahay ang isang barangay captain. So when they knew that they have already a warrant of arrest and they don't want that they will hide all the time while nakapending itong kaso. So they turned to us, just like yesterday, may dalawang nag-surrender. Sa ngayon, lahat ng kasamahan ni Kibuloy na kapareho niyang akusado ang sumuko na para harapin ang kanilang kaso. Ito ay sina Jacqueline Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada at Sylvia Simanies na pansamantalang nakalaya matapos magpiyansa. Batay kasi sa warrant of arrest ng korte, 80,000 pesos ang nakatakdang piyansa para sa kasong child abuse. Umaasa ang NBI na susuko rin ang naturang religious group leader dahil bailable naman ang isa pa niyang kinakaharap na kasong sexual abuse sa halagang 200,000 pesos. Ayon kay NBI 11 Director Attorney Arcelito Albao, nagipaunayan na umano sila sa abogado ni Kibuloy para sa mapayapang pagsuko nito. Pero hanggang sa ngayon ay wala pang tugon ang kampo nito. We're hoping na sana si Pastor would turn to us. Pero may communication, sir, with the pastor? May mga lawyers na kinakausap namin. Sana na mag-surrender din. So may pillars na, sir? Meron din, meron, no? May pillars na? May pillars na? Through their lawyers, kami mismo. Wala pa. Right now, we're still negotiating kung pwede siyang mag-surrender. Pero may timeline kayo binigay, sir? Within 10 days. Wala pa ring impormasyon ng mga otoridad sa kinaroroonan ni Kibuloy dahil hindi umano ito gumagamit ng gadgets tulad ng cellphone o laptop na maaari nilang matrace. Hindi rin umano siya nakakausap pa ng kanyang mga sumuko miyembro. Ang sabi nila this time, itong dalawang nahuli natin na nag-surrender, for past few days, hindi na nila nakikita at nakakausap. Kahapon, hinanap ng mga otoridad si Kibuloy sa kanyang Prayer Mountain at Glory Mountain sa barangay Tamayong, Davao City. Wala rin ito sa kanyang resort sa Samuel Island o sa KOJC compound sa Buhangin District. 6 hanggang 7 properties ni Kibuloy ang nakatakdang puntahan ng tracker team para magsilbi ng warrant of arrest. Umaasa ang NBI na nasa Pilipinas pa si Kibuloy dahil walang records ng paglipad palabas ng bansa ang private plane nito. Pero sa ngayon, itinuturing na ito na wanted fugitive sa bansa. We are not sure that still here in Davao, but we are pretty sure that he's still here in the Philippines, no? Kasi based sa record ng immigration, hindi siya lumabas ng country. Under the law, if you are not arrested, you are fugitive, considered as fugitive from justice. Lelaine Moreno, humahataw sa balita ngayon.